Victor! Buksan mo tong pinto! Ano ba? Emily, anong ginagawa mo dito? Emily, bakit? May gana ka pa talagang tanungin yan? Akala mo ba hindi ko alam na ikakasal ka na? Ano? Sino nagsabi din sa'yo? Sandali, Emily. Makinig ka muna sa akin. Mahimik ka! Napakawalang iya mo, Victor! Minahal kita ng sobra-sobra. Alam ko hindi ako mayaman. Alam ko na mahirap lang ako. Pero anong karapatan mong lukuhin ako ng ganito? Victor, 1 buwan pa lang ang anak natin. Hindi ka malang ba naaawa sa kanya? Emily, hindi ko naman ginusto ito. Hindi ko na rin alam gagawin ko. May dahilan naman ako kung bakit ako pumayag sa kasal na ito. Gusto ko lang na protektahan ka. Kayo ng anak natin. Sinungaling ka! Pinaniwala mo kung mahal mo ko at ako ang pakakasalan mo. Nangako ka sa akin, Victor. Nangako ka sa amin ang anak mo. Napakawalang hiya mo. Emily, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloko. Ikaw lang ang mahal ko. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo. Bitawan mo ako. Mula ngayon, hindi ko na gustong makita pang pagmumukha mo. Tandaan mo to, Victor. Itong singsing na to. Itong sinasabi mong simbolo ng mga pangako mo. Wala nang halaga to sa akin. Emily, makinig ka sa akin. May kailangan lang naman akong gawin. At pagkatapos nun, babalik na ako sa iyo. Please, hintayin mo ako. Hindi ko na kaya, Victor. Naaawa na ako sa anak natin. Ilang beses na akong sinaktan. Ipinahiya at minaltrato ng ina mo. Tinis ko lahat ng iyon para sa'yo. Pero ngayon na may anak na akong dapat protektahan, hindi ko na hayaang apihin pa muli kami ng pamilya mo. Hindi na ako makakapayag. Sandali. Anong gusto mong gawin ko? Ilalayo mo ako sa anak ko? Emily naman, kailangan ako ng anak natin. Babalik naman ako eh. Aayusin ko ito. Hintayin mo lang ako. Anong aayusin mo, Victor? May aayusin ka ba talaga o palusot mo lang yan? Tuwang-tuwa ka ba na nakikita ako nagdurusa sa paghihintay sa'yo? Hindi. Hindi ganun yun. Please, intindihin mo naman ako. Tama na! Ayoko nang marinig pang mga kasinungalingan mo. Mula ngayon, kakalimutan na kita. Kakalimutan ka na namin ng anak ko! Emily, please. At sana hindi na lang kita nakilala. Ginulo mo lang ang buhay ko, Victor! Kapalit ng kakarampot mong pagmamahal! Sinaktan mo naman ako ng paulit-ulit! Hindi, Emily, hindi. Bumalik ka dito. Aayusin natin ito, mahal. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Magandang araw po, Miss Amy, at sa lahat ng tagapakinig ng bagong channel na ito. Ako nga pala si Angelica, 50 taong gulang na ngayon. Ngayon ko lamang natapos ang liham na matagal ko nang gustong ipadala. Ito po ay kwento ng 2 taong nagmahalan sa kabila ng malaking pagkakaiba. Hindi lamang sa estado sa buhay, kundi pati na rin sa kanilang lahi. Ang pangyayaring ibabahagi ko ay pinagtagpi-tagping alaala mula sa simula ng kwento ng mga magulang ng aking asawang si Dante. Oo, Miss Amy, ito ang kwento ng kanyang buhay at kung paano rin nagsimula ang aming pag-iibigan. Matapos maghiwalay ang mga magulang ni Dante, tuluyan na pong nagpakasal sa ibang babae si Tito Victor. Habang ang ina ni Dante ay bigla na lamang nawala. May mga sabi-sabi noon na tinakasan daw niya ang kanyang anak dahil sa kahirapan at meron din namang naniniwalang tinakasan siya ng katinuan at nagpakamatay. Tumalon daw sa mataas na talon sa aming baryo. Ngunit ano pa man ang totoo,
hindi na yun umabot pa sa aming henerasyon, Miss Amy. Para bang nabaon na lamang lahat sa limot ang lahat. At hindi lang yun, dahil ang sanggol na hindi na rin mahanap ni Tito Victor noon ay tuluyang nawala na rin na parang bula. Sa kabilang banda, habang abala ang lahat sa hasyenda ni Tito Victor sa paghahanap sa kanyang anak, natagpuan naman ng aking daddy ang isang sanggol sa harap ng aming mansyon. Dahil likas siyang matulungin, inampon niya ang bata at siya mismong nagbigay ng pangalang Dante. Noong mga panahong yon, si Kuya Brando ay 5 taong gulang pa lamang. Makalipas ang ilang taon, tuluyan ang sumuko si Tito Victor sa paghahanap at nagpa siya silang manirahan sa ibang bansa. 5 taon muli ang nakalipas at doon naman ipinanganak ang aking ina na namatay sa panganganak sa akin. Samantala, kami ni Dante ay lumaking magkasundo. Madalas kami magkasama kahit na malaki ang agwat ng edad namin. Bukod sa mabait siya at magaling makisama, laging malayo sa akin si Kuya Brando. Madalas siyang nag-iisa at napapasama na sa mga gulo kahit na bata pa lang. Ang samahan namin ni Dante ay tumibay paglipas ng panahon hanggang sa pareho na kaming pumasok sa pagiging binata't dalaga. Ano to? Singsing? May singsing, Dante. Tingnan mo ang ganda. Sandali. Ako ang nakakita niyan eh. Akin na yan. Napaka-gentleman mo talaga. Akin na yan. Akong babae. Dapat nagpaparaya ka. Madami ka namang singsing eh. Akin na to. Ilalagay ko sa kwintas ko. Oh. Tingnan mo. Ang ganda, di ba? Napakadamot mo. Kainis. Diyan ka na nga. Pikong ka na naman dyan, Angelica. Tingnan mo oh. Humahaba na naman ang uso mo. Gusto mo bang maging pato? Akin na kasi sabi. Yoko nga. Ako ang nakakita nito eh. Ha? Isusumbo kita kay Daddy. E di sumbong mo. Ako bang tinatakot mo dyan? Ako naman talaga nakakita nito. Oh, ayan na naman kayong dalawa. Nag-aaway na naman kayo. Di ba ang sabi ko sa'yo, Angelica, ituring mo na rin kuya si Dante? Ayoko nga. Ayoko maging kapatid yan. Nakakainis lagi. Eh ano pa bang magagawa mo naman? Matagal ko nang ampun si Dante. Nauna pa nga siya sa'yo eh. Hindi ko man inampun sa papel si Dante. Ampun ko pa rin siya. Pamilya natin siya. Kung wala lang problema si Dante sa kanyang birth certificate, edi matagal na siyang kaapelyedo natin. Buti na lang pala may problema. Pero kahit na, hindi ko siya tatawaging kuya. Napakasungit mo talaga. Buntot ka naman ng buntot sa akin. Eh kasi naman eh, akin na kasi yung singsing. Tingnan mo to. Hindi pa rin makamove on. Suot ko na nga oh. Daddy, nakahanda na raw ang hapunan. Kumain na tayo. Gutom na ako eh. Ay siya, tara na. O Dante, Angelica, tama na ang awayan ninyo. Halina kayong dalawa at kakain muna tayo. Tamang-tama. Abay, gutom na rin ako. Napakahaba ba naman ang nilakad ko para libutin ang asyenda kanina? Tumatanda na rin ako. Masasakit na ang mga kasukasuan ko eh. Don Tomas, tingnan niyo po tong singsing. Tunay po kaya itong ginto? Oh, alam ko yan ah. Kilala ko ang singsing na yan. Haba, tingnan mo naman iyo. Alam mo bang nag-iisa lang ang disenyo ng singsing na yan sa buong mundo? At alam mo ba kung sino ang may-ari? Sino po? Ang tatay mo, iho, ang may-ari niyan. Ang tanda ko, bago siya umalis, hinanap pa naming dalawa ang singsing na yan. Ikaw lang pala ang nakakita ngayon. O siya, itago mo na yan ha. Para pagbalik niya, may babalik mo na yan sa kanya. At alam kong itatanong mo na naman ang pangalan niya. Gaya ng sabi ko, Malalaman ko na lamang sa tamang panahon. Opo, tatandaan ko po, Don Tomas. mabuti naman kung ganon. Oh, narinig mo yun, Angelica? Akin pala talaga to eh. Oo na. Hindi mo rin naman talaga ibibigay sa akin yan eh. Tampo ka na naman. Ay, nako. Mahuli sa kusina. Siya ang maghuhugas ng plato, ha? Dante! Napakadaya mo naman. Bakit tumakbo ka agad? Hindi pa nga ako ready. Ano? Humabol ka kasi. Akala mo hindi kita papatulan ha? Ha! Umanda ka sa akin. Ano ba? Tumigil nga kayong dalawa. Mga bata ba kayo? Kainis.
Oh, nahuli ka. Ikaw ang mahuhugas ng plato mamaya ha. Asa ka naman? Nga pala, Brando. Bakit kayo ka lang umuwi? At saka tingnan mo ang sarili mo. May pasa ka na naman sa mukha. Kailan ka ba uuwi dito nang makinis ang mukha mo, ha? Hindi pa ba kayo masasanay, Dad? Kailangan niyo pa ba talaga akong tanungin na paulit-ulit? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, anak. Aba, ano ba kasing napapala mo sa pakikipagbugbugan mo araw-araw? Bakit hindi mo na lang pag-aabalahan ang pagtulong sa akin sa asyenda? Para naman masanay ka na rin oras sa ipapasa ko na sa'yo ang negosyo natin. Aba, tumatanda na ako. Hindi naman ako parating malakas. Daddy naman, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lang naman, anak. Pinangangaralan ko lamang ang kuya mo. Kaya ko naman yun, Dad. Hindi mo na ako kailangang isama pa dyan lagi. Pag wala ka na, alam kong kaya ko yun. Ay, nako. Napakatigas talaga ng ulo mo. Bakit kaya hindi mo gayahin si Dante? Aba, kahit anong trabahong ibigay ko sa kanya, kaya niyang gawin. Ikukumpara mo na naman ako sa ampun na yan? Di na ako kakain. Nawala na ako ng gana. Malaki talaga ang pinagkaiba ng ugali namin ni Kuya Brando, Miss Amy. Noong magbinata siya, madalas siyang galit, lalo na kay Daddy. Minsan sa sobrang init ng ulo, tinatakot pa niyang bubugbugin si Dante kahit sa maliliit na bagay lamang. Lalo pang lumala ang lahat nang magkolehiyo si Kuya dahil bihira na siyang pumasok at mas pinipili ang bisyo kaysa sa pag-aaral. Madalas siyang umuuwi ng lasing, may pasa sa muka at tila ba wala ng direksyon ng buhay. Nakikita ko noon kung paano unti-unting nawawala ng pag-asa si Daddy sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, sakto sa araw ng kaarawan ko nang mangyari ang trahedya. Pagkatapos ng masayang salo-salo kasama ng mga kaklase ko, biglang inatake si Daddy sa puso at binawian ng buhay. Napakabilis ng lahat, Miss Amy. Nasa burol kami ni Dante, ang paborito naming tambayan kung saan sa baba ay tanaw namin ang buong hasyenda. Gusto ko sanang aminin na sa kanya noon ang tunay kong nararamdaman. Pero bago pa man ako makapagsalita, dumating ang mga katulong dala ang masamang balita. Inatake daw si Daddy sa puso at nawala ng malay. Nadala pa naman namin siya sa ospital pero hindi na rin siya nailigtas ng mga doktor. Ramdam ko noon, Miss Amy, ang biglang katahimikan sa buong mansyon. Parang pati hangin ay nagluluksa. Si Kuya Brando, bihira nang umuwi. At ako naman, madalas nakakulong sa kwarto. Kung hindi dahil kay Dante, na kahit alam kong labis ding nagdadalamhati ay patuloy pa rin kumikilos, marahil ay tuluyan ng napabayaan ng hasyenda. Siya ang humawak sa lahat ng iniwan ni Daddy, mula sa pangangasiwa sa mga trabahador sa taniman ng ubas at iba pang prutas na ginagamit sa paggawa ng alak, hanggang sa mismong pagproseso at pag-iimbak ng mga bote sa bodega. Sa kabila ng lungkot, napagana niyang muli ang lahat. Ngunit dumating din ang araw na nagpabigat sa aming lahat. Ang pagdating ng abogado ni Daddy, dala ang kanyang huling habilin. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa takbo ng aming buhay. Ayon sa huling habilin ni Don Tomas, ang mansyon ay ipapamana niya sa kanyang nag-iisang anak na babae. Pati na rin ang ilang halaga ng salapi na si Angelica. Naintindihan ko po. Ang mga sasakyan at porsyento ng salapi ni Don Tomas ay ipinamamana niya sa kanyang panganay na anak na si Brando. What? Yun lang? Samantala, ang lahat ng negosyo at buong hasyenda naman ay nakapangalan kay Dante. Ano? Paano nangyari yun? Ako ang panganay. Yan ang malino na nakasaad sa dokumento. Hindi ako makakapayag. Si Dante, siya makikinabang sa lahat? Attorney, sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po nagkakamali lang kayo. Hindi po ako anak ni Don Tomas. Trabahador lang po niya ako dito at pinapaaral. Hindi niya po ako legal na ampon. Walang mali sa testamentong ito, Dante.
Ang lahat ng sinabi ko ay ang latest na update ni Don Tomas para sa inyong mga bana. Hayop ka, Dante! Pati mana ko aagawin mo pa! Kuya, please, huwag tayo mag-away. Madali sa'yo para sabihin yan. May mansyon ka, may pera ka. Ako, anong naiwan sa akin? Pera at kotse lang? Sa akin dapat ang asyenda. Ako ang anak niya. Hamak na sampid ka lang naman, Dante, sa pamilyang ito. Kung maaari po sana'y manatili tayong kalmado. Nasa batas po ito. Batas! Hindi ko kailangan ng batas na kumakampi sa iba. Kuya, pag-usapan natin to ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kuya, ano ba? Tama na nga sabi yan eh. Hindi pwedeng mapupunta lang sa ampo na yan ang lahat ng kayamanan ni Dad. Ako ang anak niya. Sa akin dapat yun. Iho, nag-aalala lamang siguro ang daddy mo na baka mapabayaan mo ang kanyang pinakamamahal na negosyo. Alam mo naman ang iyong ama, buhay niya ang hasyenda. Oo nga, kuya. Alam ko na hindi mo rin naman gusto mamalakad sa hasyenda eh. Ano ngayon? Oo, hindi ko balak alagaan ang hasyenda na yan. Pero ako ang anak niya. Sa akin lang dapat niya iniwan ang lahat ng kayamanan niya. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Bukas pag-usapan natin ito na maayos. Alis na muna ako. Salamat po, attorney. Pasensya na ho kayo. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kuya naman, bakit pati si Lolo Hector pagbibintangan mo pa ng ganyan? Dahil kung hindi mo naman dinala dito ang apo niyang yan, hindi naman yan mapapasama sa buhay namin. Alam mo, matagal ko na talagang iniisip na sinadya mo talagang gawin ito para makuha ang kayamanan ng daddy namin. Brando, sumusobra ka na. Huwag mo namang sabihan ng ganyan ng lolo ko. Hindi ko rin naman ginusto tong desisyon ni Don Tomas ah. Magkukunwari ka pa talaga? Ang ibig sabihin, tuwang-tuwa ka ngayon dahil ikaw na ngayon ang may-ari ng asyenda. Hindi ako ganyan. Kahit kailan, alam ko kung hanggang saan lang ako. Oo, itinuturing akong anak ni Don Tomas. Pero hindi ko sinamantala yun kahit kailan. Hindi pa ba? Talagang hindi pa ba? Ipapur na papur nga sa'yo ang lahat na. Hayop ka! Kuya! Dante, ano ba? Tama na yan! Alam mo, lumayas ka dito. Umalis ka dito sa mansyon, Dante. Kung ayaw mong bubugin talaga kita. Lalas! Hindi siya aalis, kuya. Ako ang may-ari ng bahay na to ngayon. Akin ito, at ako ang masusunod kung sinong dapat na umalis. At ikaw yon. Ano? Kinakampihan mo pa talaga ang ampo na yan kumpara sa akin? Oo, kuya. Dahil mula nang lumaki ako, hindi naman kita nakakasama eh. Hindi mo naman ako pinapansin. Ano ba ako sa'yo? Kapatid mo ko pero mas inuuna mo ang mga barkada mo. Na hindi mo na nga kami binibigyan ng oras ni Daddy. Kaya alam mo, para sa akin, buti nga na hindi sa'yo binigay ni Daddy ang hasyenda. Dahil paniguradong ibebenta mo lang rin naman yon para sa bisyo mo. Wala ka namang pakialam sa pamilya natin eh. Sarili mo lang laging iniisip mo, kuya. Makasarili ka. Kaya kung hindi mo tanggap ang last will and testament ni Dad, ikaw ang umalis dito. Ganun ah. Talagang pangangatawanan mo yan? Kinakampihan mo yung ampun na yan? Sige, magsama-sama kayo. Total, pare-pareho naman kayong mga walang halaga sa buhay ko. Dante, ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Sana hindi na lang ito ang binigay sa akin ni Don Tomas. Hindi ko naman gusto na lalo kami mag-away ni Brando dahil dito. Ano ka ba, Dante? Kaya binigay si nila ng hasyenda dahil alam niyang kaya mo. Mas kaya mong patakbuhin yon. Mahal ni Dad ang hasyenda. Simula nang mawala si Mom, diyan na lang siya nakatuon. Kaya alam ko na mas pipiliin niyang ang magmana nito ay ikaw. Yung alam niyang aalagaan at marunong patakbuhin ang negosyo. Ikaw yun, Dante. Kaya ngayon na nasa pangalan mo na yan, huwag mong hayaang makuha yan ni Kuya sa'yo. Pareho naman nating alam na wala siyang alam dyan eh. Hindi niya lang talaga matanggap na hindi niya nakuha ang pinakamalaking shares. Ewan ko, Angelica. Masama ang kutob ko dito. Pakiramdam ko kasi hindi matatapos si kuya mo nang ganun-ganun na lang. Paniguradong pilit siyang babalik. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hanggat kaya ko, pakikiusapan ko si kuya. At kailangan tanggapin na lang niya ang naging desisyon ni Dad. Kahit bilang paggalang naman sa daddy namin. Nga pala. Heto nga pala yung singsing.
Alam kong matagal mo na yung gustong makuha sa akin. Kaya yan, ibinibigay ko na sa'yo ngayon. Talaga? Pero bakit? Akala ko ba gusto mo to? Oo nga. Gusto ko lang na mapunta muna sa akin bago ko ibigay sa'yo. Salamat, Dante. Ang ganda talaga ng singsing na to. Pinagsasabi mo. Mas maganda pa nga dyan ang mga singsing mong sinusuot eh. Kahit na, iba pa rin ang ganda nito. Para kasing may malalim na ibig sabihin. Ang dami mo namang sinasabi. Hindi ko rin alam. Siguro dahil 22 na ako. Hindi naman na ako bata eh. Baka mas naiintindihan ko ng buhay ngayon. Isa pa, wala nang si Dad. Kailangan ko na ngayong maging independent at mabuhay mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman kita iiwan dito. Marahan akong ngumiti sa kanya at ganun din naman ang isinukli niya sa akin noon, Miss Amy. Kumuha muna ako ng ice pack sa kusina at pagbalik ko ay agad kong tinulungan si Dante sa pag-aalaga ng kanyang pasa. Habang hawak kong lalagyan ng ice pack na nakadikit sa gilid ng kanyang labi, nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Malamlam ang kanyang mga mata, bahagyang nakakunot ang noo at diretsyong nakatingin sa aking mukha. Lalo akong lumapit para ayusin ang posisyon ng ice pack. Pero medyo nagulat ako nang lumayo siya ng kaunti. Saglit akong napahiya, Miss Amy. Iniisip ko noon na baka natatakot siya kay Daddy kaya hindi niya ako pinapansin. Pero sa araw na yon, at nang napatunayan kong hindi yun ang dahilan, bigla akong nahiya sa aking sarili. Kinuha niya ang ice pack sa aking kamay at ako naman ay humakbang palayo, nakatungo at nahihiyang nagsasalita bago bumalik sa normal ang aking loob. Alam ko naiinis ka sa akin madalas. Dahil palagi akong sunod ng sunod sa iyo, Dante. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Kaya nga hindi ko gustong iniisip ni Dad na maging legal na ampun kanya eh. Kasi gustong gusto kita, Dante. Masyado ka pang bata, Angelica. Marami ka pang makikilala. 22 na ako. Hindi naman na ako bata. Alam ko na nararamdaman ko kahit nun pa. Kahit na. Pagdating sa ganyan, madalas hindi naman talaga sigurado ang tao. Ganun ka ba sa akin? Ha? Dante, hindi mo ba ako gusto? Ayaw kong bastusin ang daddy mo, Angelica. May tiwala siya sa akin dahil alam niyang iginagalang kita. Hindi ko sisirain yun kahit wala na siya. Yan ba ang pumipigil sa iyo, Dante? Huwag na nating pag-usapan to. Babalik na muna ako sa trabaho. Sandali. Bakit? Ibinabalik ko na sa iyo itong singsing. Bakit? Gusto ko, kung ibibigay mo sa akin yan, hindi ka naduwag kagaya ngayon. At kung wala ka namang plano, huwag mo na lang yung ipakita sa akin. Iniwan ko noon si Dante at diretso akong umakyat sa aking kwarto. Pakiramdam ko, pinihiwatig niya sa akin na hindi ako karapat-dapat ipaglaban. Hindi naman ako manhid, Miss Amy. Ramdam ko na higit pa sa pagiging magkaibigan ng turing ni Dante sa akin. Nasa tamang edad naman ako noon para maintindihan ang ganitong mga bagay. Sa tuwing titingin siya sa akin, alam kong may gusto siyang sabihin. Pero laging nauuwi yon sa katahimikan. Kaya't labis kong ikinainis noon kung bakit hindi niya magawang aminin sa sarili niya ang totoo. Lumipas ang mga araw at pinili kong ilayo muna ang sarili ko. Naging abala ako sa sinisimulan kong trabaho at sinubukan kong umiwas kay Dante. Natatakot kasi ako, Miss Amy, na baka ako lang palang nakakaramdam ng ganitong bagay o mas masakit pa na totoo ngang may nararamdaman siya ngunit pinipili pa rin niyang tumakas. Kaya kahit ang mga trabahador at katulong sa hasyenda, napansin ang pag-iiwasan namin. Isang hapon, habang nasa veranda ako ng mansyon, nakaupo sa 4-seater na coffee table at sinusubukang tapusin ang sinusulat kong nobela, dumating si Dante. Tahimik siyang naupo sa tapat ko at doon nagsimula ang panibagong kabanata ng mga bagay na matagal kong pilit itinago sa aking puso. Angelica, iniiwasan mo ba ako? Umiiwas ka rin naman, di ba? Pwede ba? Huwag na nating pahabain to.
Napakilit na bagay naman, Angelica eh. Ayos naman tayo dati ah. Masaya naman tayo. Bakit hindi na lang ganun hanggang dulo? Hindi ko gusto na maging parang aso. Nasunod lang ng sunod sa'yo. Kung natutuwa ka doon at masaya ka doon, ako hindi. Asang-asa ako, Dante. At patuloy mo lang akong pinapaasa kung hindi tayo magkakalayo. Ano bang hindi mo maintindihan? Hindi nga pwede. Kahit gustuin man natin ang isa't isa, kuya mo pa lang, tututol na. Ibang tao pa kaya? Gusto mo ba talagang mapahiya? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi naman ako kagaya mo na mas importanteng nararamdaman ng ibang tao kaysa sa sarili mo eh. Dante, mga wala namang alam ang mga taong yun sa buhay natin. Angelica, hindi mo naintindihan eh. Importante ka sa akin eh. Wala akong pamilya ngayon kundi ikaw. Pag nasira ang samahan natin dahil sinubukan nating sundin tong nararamdaman natin, paano na? So, inamin mo na rin na gusto mo nga ako? Oo. Gusto kita, Angelica, pero mas lamang ang kagustuhan kong hindi masira ang samahan natin. At itong gusto mong mangyari, delikado to. Paano kung hindi tayo maging okay? Magkahiwalay tayo. Paano kung masaktan natin ang isa't isa? Kaya sasaktan mo na lang ako ngayon, ganun ba? At ikaw, hindi ka ba nasasaktan sa ginagawa mo? Mas kaya kong tiisin to. Fine. Kung yan ang desisyon mo. Pero I'm sorry. Hindi ko kaya magkunwari sa harapan mo na wala akong nararamdaman. Hindi ko na kaya yon. Kaya mas mabuti pa na maglayo na muna tayo ngayon. Bahala ka. Tumayo siya at bumalik sa ginagawa. Pumasok sa malaking bodega na hindi kalayuan. Ang lugar na alam kong imbakan ng mga ginagawang alak. Dahil sa inis ko at marahil sa sama ng loob na mas pinili pa niyang umiwas kesa kausapin ako, sumunod ako agad, Miss Amy. Tila padabog pa nga akong naglakad papunta sa kanya. Nang makita niya akong pumasok, napansin ko ang bahagyang pag-angat ng kanyang labi. Tila isang pigil ng ngisi. Malamang iniisip niyang hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. At aminado naman ako doon, Miss Amy. Alam kong mas lalo ko lang pinahihirapan ang sarili ko tuwing pilit akong lumalayo. Ang totoo niyan, siya na ang madalas kong naiisip. Sa halip na mawala siya sa isip ko, lalo lang siyang sumisiksik sa bawat sandaling sinusubukan kong magpakatatag. Hanggang sa dumating ang puntong, pati ang trabaho ko, naapektuhan na ng mga damdaming ayoko sanang aminin. Oh, bakit ka sumunod? Akala ko ba ayaw mo kong makausap? Talagang okay lang sa'yo na hindi ako makausap, no? Hindi talaga kita kakausapin habang may umiikot ng kung ano-ano pa dyan sa utak mo. Napaka-selfish mo talaga. Hindi naman ako makasarili. Importante ka sa akin. Ang gusto ko lang, maprotektahan kita habang buhay. Pero pag nagkaroon tayo ng relasyon at hindi naging maayos, alam kong iiwas at iiwas ka sa akin. At sa puntong yun, alam kong wala naman ako magagawa kundi hayaan ka. Yun naman ang punto ko, Angelica. Ibinibiling ka sa akin ni Don Tomas. Hindi ko gustong biguin yun. Bakit ba lagi mong iniisip ang masasamang mangyayari? Napaka-negative mo namang mag-isip. Alam mo ba yun? Nagiging handa lang ako. Ayoko lang na magsisi ako, Solly. Dahil hindi ko pinag-iisipan ang desisyon ko sa buhay. Paano ko ba hindi magpugustuhan ng lalaking to? Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Oo na, sige na. Naiintindihan ko. Hindi na ako mangungulit sa'yo. Hindi ko rin naman gusto na mapalayo sa'yo kung sakali. Salamat naman at naintindihan mo. Akala ko naman ilang araw ka pa magpapabebe dyan eh. Visit naman to. Hindi naman ako nagpapabebe. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Malapit na rin naman ang graduation mo. Baka bumagsak ka pa. Ikaw, hindi mo ba itutuloy ang kolehiyo? Ilang taon na akong tigil. Dati pa naman sinabi ko na kay Don Tomas na hanggang high school na lang ako. Bukod sa nahirapan na akong mag-aral, nakokonsensya na ako sa pagpapaaral sa akin ng daddy mo. Willing naman si dading paaralin ka eh. Ano bang iniisip mo pa? Basta. Ayoko lang abusuhin ang kabaitan niya sa akin. Saka,
Nung huminto ako, kailangan din talaga ako ni Don Tomas na makatulong sa kanyang negosyo. Kung sa bagay. Kumusta ka na pala? Nakakatulog ka ba ng maayos? Okay naman ako kahit papano. Mas nakakapahinga na rin ako ngayon at nakakapag-focus sa pag-aaral ko. Ikaw nga yung pakiramdam kong hindi na nagpapahinga eh. Mula nang mawala si Dad, ikaw nag-aasikaso ng lahat dito. Okay lang naman ako. Talaga ba? Alam ko naman na kahit hindi ka tunay na anak ni Daddy, mahal mo siya at nalulungkot ka sa pagkawala niya. Mabait si Don Tomas. At oo, masakit sa akin dahil itinuturing ko siyang ama. Kahit ang mga trabahador natin, lahat sila nagdadalamhati. Pero alam nila kung gaano kamahal ni Don Tomas ang asyenda, kaya tuloy-tuloy sila sa pagtatrabaho. Kaya hindi ako nagtataka na ikaw ang pinamanahan ni Dan ng asyenda. Kumpara sa ating tatlo na kuya, ikaw lang naman talagang may kayang gumawa ng lahat ng to eh. Ang dami mong sinasabi. O ito, tikman mo tong alak na to. Gawa yan sa sariwang ubas. Mild lang yan kaya bagay sa'yo. Oo nga, masarap. Siya nga pala, bumalik na ba ang kuya mo? Hindi eh. Sa taas ng pride nun, palagay mo pabalik talaga siya? Sana nga wag na. May pakiramdam kasi ako na makakasakit siya pag nagagalit. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman sasaktan ng kuya mo, panigurado yon. Hindi nga ako, pero ikaw. Kaya ko ang sarili ko. Basta sana kahit anong mangyari, wag mo nga hayaang makuha ni kuya ang asyenda sa'yo. Alam ko namang importante to kay Don Tomas. Kung hindi niya iniwan to sa akin, hindi ako makikialam kay Brando. Pero dahil sa akin to iniwan ng daddy mo, gagawin ko ang kagustuhan niyang maalagaan ng maayos ang asyenda. Salamat. Bumalik na ako noon sa aking pag-aaral habang si Dante ay naiwan sa bodega. Inaasikaso ang ilang mga alak. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na mas mabuti sigurong bumalik sa normal na parang wala lang nangyaring komplikadong sitwasyon. Pasado 3:00 ng hapon, biglang lumagabog ang pintuan ng mansyon mula sa loob at lumabas si Kuya Brando. Dahil alam kong hindi siya dapat naroroon, malakas ang kutob ko na may dumaan sa likod. Nang tumingin ako sa mukha niya, puro pasana naman ito, magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Hindi magandang senyales, Miss Amy. Agad akong tumayo at sinubukang pigilan siya sa paglabas. Pero buong lakas niya akong itinulak palayo. Habang mabilis siyang naglalakad papunta sa bodega, sumiklab ang kaba ko kaya tumakbo rin ako paroon. Pagdating ko, nakita kong nakaibabaw si Kuya Brando kay Dante. Sunod-sunod ang suntok na ibinigay niya. Kasabay ng pagdaing ni Dante ay ang iyak at sigaw ko para pigilan siya. Ngunit mistulang bingi si Kuya Brando. Nagwala siya ng husto at sa tuwing sinusubukan kong lumapit ay itinutulak niya lang ako palayo. Nakita yun ni Dante at iyon ang rason kung bakit siya gumanti. Nagpalitan sila ng suntok. Nandun sila sa gitna ng bodega habang ako naman ay takot na paurong. Hindi makalapit. Pilit umiwas sa gitna ng kaguluhan. At kung hindi pa dumating ang ilang tauhan, Miss Amy, sigurado ako hindi pa tuluyang maghihiwalay ang dalawa. Sinabi ko na sa'yo, Brando. Hindi kita papatulan. Kahit anong gawin mo sa akin. Wag na wag mo lang sasaktan si Angelica. Bakit? Ano bang meron sa inyong dalawa, ha? May relasyon ba kayo? Pati bang kapatid ko inaahas mo, Dante? Wala kaming relasyon, Brando. Pero hindi ibig sabihin nun, nahahayaan ko siyang abusuhin ng kapatid niyang puro basag ulo lang ang alam. Nagmamagaling ka na rin ngayon. Tahimik ka lang dati, hindi ba? Ano? Dahil wala na ba si Dad kaya pinakikita mo na ang tunay na ugali mo? Oo. Dahil wala na si Don Tomas na laging sasagot para sa'yo. Gago ka pala. Anong palagay mo sa akin, anak mo? Tatay ba kita, ha? Ano ba? Tama na sabi eh. Ano ba naman? Hindi pa nakakaisang buwan na wala si Daddy pero nagkakaganyan na kayo. Kuya, ano ba? Ganyan ka na lang ba lagi? Pag hindi ka maghahanap ng away, magbibisyo ka? Baka wala pang isang taon maubos sa lahat ang iniwan si ni Dad. Huwag mo nga pinapakialaman ang buhay ko, Angelica. Kung ayaw mong pakialaman kong buhay mo, mabuhay ka na mag-isa. Wala ka na magulo dito eh. Ayaw kitang itakwil sana, kuya.
Dahil kahit anong mangyari, kapatid pa rin kita. Pero, sobra ka na eh. Buhay pa man si Daddy, wala ka nang ginawa kundi pasakitin ang ulo niya. Kaya pwede ba? Please? Tigilan mo na ang paggugulo mo. At ayusin mo na ang buhay mo, kuya. Hindi! Hindi ako aalis ng mansyon na to, Angelica. Wala akong pakialam kung pagmamayari mo to. At ikaw, Dante, magpakasasa ka ngayon habang nasa pangalan mo pa ang titulo ng asyenda. Dahil babawiin ko yun sa'yo. Tandaan mo yan! Manan! Dala mo nga ako ng wine sa kwarto. Bilis! Dante, ayos ka lang ba? Huwag mo akong isipin. Ikaw, bakit lumapit ka bigla? Gusto mo ba masaktan ka talaga ng kuya mo? Sumusubok lang naman akong tumulong. Ipinapahamak mo lang ang sarili mo, Angelica. Alam mo naman si Brando, wala na siyang sinasanto. Kahit ikaw pa, kaya kanyang saktan. Alangan namang panoorin ko na lang na binubugbog ka ni kuya. Kaya ko ang sarili ko. Sarili mong isipin mo. Huwag kang basta-basta sugod ng sugod. Mali pa talaga ako ngayon. Hindi mo naintindihan yung gusto kong sabihin. Oo na, alam ko na. Excuse me. Hello po, sino po kayo? Hi. Ikaw siguro si Angelica, ang nag-iisang anak na babae ni Tomas. Anyway, tawagin mo na lang akong Tito Victor. Kaibigan ako ng daddy mo pero bago ka pa ipinanganak, tumira na kami sa Amerika. Actually, bibisitahin ko sana siya ngayon. Kababalik ko lang kasi sa Pilipinas. Po, pero wala na po ang daddy ko. What? Magandang araw po, Sir Victor. Ako po si Dante. Mag-iisang buwan na pong pumanaw si Don Tomas. Ganun ba? I'm sorry. Walang balita nakarating sa akin. Kung naalaman ko lang, nakapunta man lang sana ako rito sa burol niya. Pasensya na ho kayo. Hindi na rin po namin na ipamalita sa ibang nangyari. Biglaan po kasi yung pagkamatay ni Dad. Walang problema, Iya. Pero, kumusta ka naman ngayon? Heto po, hindi pa masyadong tanggap ang pagkawala ni Dad. Pero kinakaya naman po. I'm very sorry for the loss. Huwag ka mag-alala. Nasa kabilang mansyon lang naman ako. Kapag kailangan mo ng tulong, pwede mo akong puntahan. Salamat po. Oh, nasa pala kuya mo? Paniguradong abala siya ngayon sa inyong asyenda. Nasa loob po si kuya. Pasok po kayo. Thank you. Nagkatinginan muna kami ni Dante bago ako tumango sa kanya bilang paalam saglit. Kasama ni Tito Victor, pumasok kami sa loob ng mansyon kung saan nakita ko si Kuya Brando na nakaupo sa sofa. May hawak na ice bag sa kamay na nakadikit sa gilid ng kanyang mata. Sa harap niya, nakapatong ang bote ng alak na iniinom niya direkta, hindi na isinasalin sa baso. Naupo naman ako sa isang single sofa sa kanyang gilid habang si Tito Victor ay tumabi sa kanya. Noong panahong iyon, Miss Amy, hindi ko pa nga nakikita si Tito Victor. Pero nabanggit na siya sa akin ni Daddy. At isa sa mga natatandaan ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mata pobre. Ayaw niya sa may hirap. May mga sabi-sabi rin mula sa mga katulong namin na minsan daw may babaeng pinaibig siya. Pero nang mabuntis ito ay iniwan niya at nagpakasal sa ibang babae. Kaya habang nakaupo ako noon sa sala, hindi ko maiwasang makaramdam ng konting inis. Ang kaalaman ko noon tungkol sa kanya ay nagbigay sa akin ng ideya na baka hindi magiging maganda ang pagsasama nila ni Kuya Brando, lalo na kung malalaman niya ang tungkol sa mana ni Dante. Brando, kumusta na iyo? Tito? Bumalik ka na? Kailan pa? Kababalik ko lang last week. Naandito nga sana ako para bisitahin si Tomas but unfortunately, wala na pala siya. Yeah, wala na si Dad. At gaya ng lagi niya ginagawa kahit nung nabubuhay pa siya, iniitsapwera niya ako. Kuya, huwag mo nga pagsalitaan si Dad ng ganyan. Bakit? Totoo naman ah. Mas mahal pa niyang apo niyang yun kumpara sa akin na tunay niyang anak. Sandali. Ano ba nangyayari? May problema ba? Wala po, Tito. Wala pong problema. But sino itong tinatawag niyong ampon? Sino pa? Di ang magaling na Dante na yon. Iyon bang kasama mo kanina, Angelica? Yun na nga, Tito. Seriously? Ampon ni Tomas ang lalaking yon? Hindi lang ampon. Paborito pa.
Hindi ko malang nababalitaan na nag-ampun din si Tomas. Napaka-private talaga ng kaibigan kong yon. Anyway, hindi ba kayo pinahirapan ng ampun ni Tomas? Hindi po. Mabait po si Dante. Siya pong tumutulong kay Dad sa asyenda. Bakit hindi babait? Malamang nakikisama yun para makuha ang mana natin. Kuya naman, wala namang inagaw si Dante. Una pa lang, sa kanya na inalaan yun ni Dad dahil wala ka namang interes. Wait. Don't tell me. May manang nakuha ang Dante na yan? Hindi lang basta mana, Tito. Nakuha niya ang buong hasyenda. At walang iniwan sa akin si Dad, kundi ang mga sasakyan niya at kakarampot na pera. Lahat, ibinigay niya sa ampun na yun. Ngayon, naintindihan ko na kung saan ang galing ang galit mo, Brando. Kung ako ang nasa posisyon mo, magagalit din ako ng gusto. Pero alam mo, may kakilala akong abogado. Pwede kanyang matulungan sa problema mo. Here, eto ang number ko. Kapag gusto mong mabawi ang mana na dapat para sa'yo, kontakin mo lang ako para may schedule kita ng meeting sa abogado ko. Talaga, Tito? Salamat po. Walang problema. O sige, mauna na muna ako sa inyo. Nice to see you again, Brando, Angelica. Pwede kayong pumunta sa bahay anytime, ha? Salamat po. Kuya, don't tell me lalapitan mo talagang abogado na yan. Bakit hindi? Kung hindi kusang ibibigay sa akin ni Dante ang hasyenda, pues, gagawa ko ng paraan. Kahit pa idaan ko to sa marahas sa paraan, gagawin ko. Lumipas ang ilang araw at hindi ako mapakali sa iniisip kong plano ni Kuya Brando. Sinabi ko na rin kay Dante ang aking hinala tungkol sa pagbawi niya sa hasyenda. Pero hindi ko alam kung itinatago lang niya sa akin ang totoong nararamdaman niya. Lagi niya lang sinasabi na huwag akong mag-alala. Hanggang sa dumating ang pinakatatakot kong sandali. Isang umaga ng Sabado, nasa taniman ng ubas si Dante. Habang ako naman ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa tuktok ng burol, nagbabasa. Tanaw ko siya mula sa aking pwesto at kitang-kita kong lumapit si Kuya Brando. Tila nag-usap sila saglit. Ngunit hindi nagtagal, nakita ko na hinila ni Kuya Brando ang kwelyo ng damit ni Dante. Nag-usap pa sila ng sandali. Ngunit sa kilos ng kanilang katawan, ramdam kong hindi na maganda ang nangyayari. Agad kong inayos sa aking mga gamit, sinilid sa bag at tumayo. Nang mapasulyap ako sa baba, nakita kong tuluyan ng binubugbog ni Kuya Brando si Dante. Dahil sa sikat ng araw, malinaw na malinaw sa akin ang bawat galaw ng kamao ni Kuya Brando. At lalo akong nagpanginig. Habang tumatakbo ako pababa ng burol, lumapit ang ilang tauhan para pigilan sila. Ngunit bago pa man sila makaabot, malakas na sumigaw si Kuya Brando. Subukan niyong lumapit! Kung sino man ang lalapit at tutulong sa lalaking ito, ay ipapatapos ko. Nakikita niyo ba itong papel na ito? Oras na mapapirman ko na ito kay Dante. Lahat kayo, maging ang mga pamilya niyo, hahawakan ko na sa leeg. At ako ang susundin niyo. Kilala niyo naman ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Kaya ano, lapit! Tulungan niyo ang hayop na to! Okay, matakot. Dahil kahit ano pang gawin mo sa akin, Brando, hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Ah, ganun na? Kuya, tama na! Ano ba, Kuya? Please, tama na yan! Baka mapatay mo si Dante, Kuya! Papatay ko itong Dante na to hanggat hindi mo ibinabalik sa akin ang mana ko! Ha? Wala akong ibabalik sa'yo, Brando. At wala na rin akong pakialam kung iniisip mong mukha akong pera at ginamit ko lang ang dati nyo. Alam ni Don Tomas ang totoo at yun ang dahilan kung bakit sa akin niya iniwan ang hasyenda. Kaya ikaw, wala kang makukuha sa akin. Hindi mo mababawi ang hindi nga naman para sa'yo. Talagang iniinis mo ako, Dante, ha? Papatayin kita! Kuya! Kuya, tama na! Ikala mo naman kahit ang desisyon lang ni Dad. Kuya naman! Hindi! Kung hindi ko makukuha ang hasyenda, mas mabuti pang mamatay na lang ang lalaking ito! Kuya! Anong gagawin mo? Kuya! Hawakan niyo si Angelica. Huwag! Huwag niyong mahayaang makalapit siya sa amin! Dalhin niyo ang kabayo! Bilis! Kuya! Anong gagawin mo? Kuya, mapapatay mo si Dante!
Hindi ko malilimutan ang itsura ni Dante nung araw na yon, Miss Amy. Nakahandusay siya sa lupa at kung dati mga pasalang ang nakukuha niya mula kay Kuya, ngayon sugatan na ang muka at katawan niya dahil sa bugbog ni Kuya Brando. Punong-puno ng dugo. Hindi nagtagal, dumikit ang kabayo na hinahawakan ni Kuya at doon itinali niya ang mga kamay ni Dante. Labis ang aking pagwawala, lalo na nang igapos ni Kuya Brando ang kaputol ng tali sa katawan ng kabayo. Pagkatapos sumakay siya, lumingon sa nangihinang si Dante at malakas na tumawa, hinampas ang kabayo at kinaladkad si Dante na parang hayop. Malakas akong umiyak, pilit na kumawala at nang sa wakas ay nakatakas na ako sa mga trabahador na humahawak sa akin. Agad akong tumakbo sa isa pang kabayo sa gilid, sumakay doon at sinundan sila. Habang hinahabol ko sila, walang tigil ang pag-iyak ko sa sinapit ni Dante. Nakakapanghilabot ang bakas ng dugo sa daan mula sa sugatang katawan niya. Ngunit tanging daing lamang ang naririnig ko mula sa kanya. Nang huminto si Kuya Brando, lumingon siya at muling ipinakita ang papel. Pero dinuraan lamang yun ni Dante. Kaya sumakay uli siya sa kabayo at pinatakbo ito. Nakarating kami sa dulo ng hasyenda kung saan may mataas na talon pababa. Huminto si Kuya sa gilid. Bumaba sa kanyang kabayo at agad na kinalas ang pagkakagapos ni Dante. Nang makarating ako, halos gusto ko nang lumundag mula sa sinasakyan kong kabayo. Nang tumapak ako, nanginginig ang aking mga kamay habang muli akong nakikiusap kay Kuya Brando. Kuya, idaan natin to sa maayos na usapan. Kung pera lang ang kailangan mo, ibibigay ko siya lahat ng iniwang pera sa akin ni Dad. Please, tigilan mo na to. Hindi lang pera ang kailangan ko, Angelica. Ayoko rin malalamangan ako ng isang hamang na kagaya mo, Dante. Sana pala, kung gusto mo pala ang hasyenda, sinikap mong pag-aralan ang pagpatakbo ng negosyong to. Kung sana hindi ka dumating sa buhay namin, mas magiging maayos sana ang buhay ko. Hindi ako laging kailangang ikumpara sa'yo. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon sa buhay mo, Dante, kasalanan mo yun. Dahil masyado kang mapapel. Epal ka! Ngayon, tatanungin kita ulit at huling pagkakataon mo na to. Ibibigay mo ba sa akin ang hasyenda kapalit ng buhay mo? Namatay si Don Tomas. Nakilala ko anong klase kang tao. Alam niya ang paglagay ng panghalang ko sa hasyenda ay magiging dahilan para tuluyang maging demonyo ka. At hindi niya gagawin yan kung hindi niya alam na kaya kong pangatawanan ang iniwan niya sa akin. Kaya kung gusto mong mapunta sa iyong titulo na yan, kailangan mo hukayin yan sa hukay kasama ko. Dahil wala akong balak na ibigyan sa iyo. Dadalhin ko yan hanggang kamatayan. Ganun ba? Akala mo ba? Wala akong ibang paraan na naiisip kung mamatay ka man ngayon? Kuya, wag, please. Ibibigay ko sa'yo lahat ng mana ko. Pakawalan mo na si Dante, Kuya, parang awang mo na. Pasensya ka na, Angelica. Hindi ako naaawa sa hayop na to. Ang hasyenda, kayamanan lang sa mata mo, Brando. Pero sa akin, ito ang pangalan ng mga taong naniwala sa kabutihan, kagaya ni Don Tomas. At yan, hindi mo kailanman maaangkin, kahit makuha mo pa ang lahat. Kaya huwag ka mag-alala, Angelica. Mamatay man ako ngayon, sisiguraduhin kong babaon ako, kahit mula sa hukay, para patunayan sa iyo, Brando, na hindi ako basta ampon. Kahit bumangon ka pa sa hukay, walang magbabago. Ako pa rin ang maghahari dito dahil ako ang tunay na anak. At ang pangalan mo, Dante, kakalibutan ng lahat. O kung may makaalala man, sisiguraduhin kong walang ibang rason, kundi dahil isa kang magnanakaw na ampon ni Don Tomas! Malakas na itinulak ni Kuya Brando si Dante, Miss Amy. At para bang bumagal ang oras sa mga sandaling yun. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano bumagsak si Dante sa talon. Pinilit ko pa siyang iabot, pero huli na ang lahat. Kasabay ng pagbagsak niya sa tubig ay ang pagkawasak ng puso ko. Lalo na nang lamunin siya ng kailaliman at kahit anong antay ko sa kanyang pag-angat, ay hindi siya lumitaw. Malakas akong sumigaw, umiyak at tuluyang nanghina at kailangan pang hilahin ni Kuya Brando palayo sa bangin. Para akong nawala sa sarili. Hanggang ngayon, Miss Amy,
hindi ko pa rin lubos mapaniwalaan ang nangyaring yun sa amin. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang kumalat sa hasyenda ang balita na wala na si Dante. Walang katawan na natagpuan kahit sa anong parte ng ilog. At sinasabi nilang baka tinangay siya ng tubig sa malayong lugar. Para akong pinatay sa pangalawang beses. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkawala ni Dad. Si Dante naman ang nawala. Sa pagkakataong yun, pinipilit ko na lamang ang sarili kong bumangon araw-araw. Lumipas ang mga araw at buwan. Nakatapos na rin ako ng kolehiyo, Miss Amy. Kahit wala akong kasama nung araw na yun dahil abala si Kuya Brando sa pag-angkin ng mga ari-arian ni Dad na nakapangalan kay Dante at sa tulong ni Tito Victor, tuluyan na niyang nakuha ang gusto niya, isang tao na lalo kong kinamuhian noon. Samantala, si Dante ay nagpapagaling sa isang mansyon na pagmamayari ng negosyanteng babae na siyang nagligtas sa kanya. Ayon sa kwento niya sa akin, nagawa niyang makalangoy sa gilid ng talon, nagtago sa gubat at nang makarating sa highway, nawala ng malay sa gitna ng kalsada. Kung saan natagpuan siya ng paparating na sasakyan na pagmamayari ni na Tita Emily. Isang negosyanteng galing sa ibang bansa na kababalik lang sa Pilipinas noong araw na yun. Nasaan ako? Gising ka na pala, Iyo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Nandito ka sa aking mansyon. Sino po kayo? Tawagin mo na lang akong Ma'am Emily. Ikaw, Iyo, anong pangalan mo? Dante po. Nice to meet you, Dante. Sandali po. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ako ni Angelica. Iho, mahina ka pa. Kailangan pang makapagpahinga ng katawan mo. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi na po mahalaga yun. Kailangan ko na pong umalis ngayon. Okay, sige, ganito na lang. Magpagaling ka muna ngayon. At kapag okay ng lahat, ako mismong maghahatid sa'yo pa uwi. Alam ni Dante na mahina pa siya noon, kaya pinili niyang sumunod na lamang sa ginang Miss Amy. Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong nasilayan ang paglulustay ni Kuya Brando sa mga naiwan ni Daddy. Una, naubos niya ang mga sasakyan dahil sa sugal, sunod ay ang pera. Nawala rin ang silbi ng asyenda. Dahil sa kapabayaan, napilitan ng mga trabahador na umalis dahil hindi sila mapasahod ng maayos ni Kuya. Marami ring nasirang mga prutas dahil sa kawalan niya ng kaalaman sa pamamahala ng hasyenda. Hanggang sa isang araw, umuwi si Kuya Brando dala ang mabigat na balita. Isang pangyayari na hindi lamang nagdulot ng matinding pagbabago sa aming magkapatid, kundi siyang tuluyang sumira sa aking buhay. Angelica! Angelica! Kailangan na nating umalis dito! Kuya, bakit? Anong nangyayari? Dahil patalo ko sa sugal ang asyenda. Kapag hindi pa tayo umalis sa bahay na ito, papatayin nila tayo! Ano? Anong pinagsasabi mo, Kuya? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi lang natalo na sa sugal ang titulo ng asyendang ito. Kailangan na nating umalis! Kuya! Pati ang mansyon? Itinaya mo sa sugal? Oo! Nagipit na kasi ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Di ba may pera pa na iniwan sa'yo si Dad? Pwede tayo magnegosyo para mabawi natin ulit ang asyenda. Kuya naman! Akin itong mansyon! Bakit pati ito pinatalo mo sa sugal? Ito na nga lang yung alaala ko kay Dad. Hindi pa ba sapat sa'yo na nakuha mo lang lupain? Akala ko ba kaya mo? Mas lalo mo lang pinatutunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat na pagmanahan ni Dad ng asyenda. Na tama lang si Dante ang humawak nito dahil kung andito siya, hindi niya hayaang masira ang negosyo ni Dad. Huwag na huwag mong bababanggit sa akin ang pangalan na yun, ha? Bakit, Kuya? Kinakain ka na ba ng konsensya mo? Ano, ngayon wala ka ng pera? Ako naman bang papatayin mo para makuha na titirang pamana sa akin ni Dad? Sinabi mo na imig ka eh! Sana hindi nila kita naging kapatid. Bahala ka na sa buhay mo. Magkanya-kanya na tayo. Angelica! Bumalik ka rito! Hindi! Hindi na ako makapapayag na pati ang pera ko. Pipilitin mo makuha. Gusto mo yan, di ba? Kinuha mo lahat ng ari-arian ni Dad. Para sayangin mo lang sa walang kwentang bagay. Pwes, magdusa ka. Dahil wala na akong pakialam pa sa'yo. Nang araw na yun agad akong nag-impake, Miss Amy.
umalis ako ng mansyon, dala-dala ang bigat ng aking puso at pagod ng loob. Sakto namang huminto sa harap ko ang sasakyan ni Tito Victor. Binuksan niya ang bintana at paglabas niya mula sa kotse, ay gusto ko siyang sampalin. Wala na akong pakialam kung mawala man ang respeto ko sa kanya dahil para sa akin, siya ang isa sa sumira ng buhay ko. Galit na galit ako dahil ang mga taong may mataas na tingin sa sarili nila tulad niya ay hindi dapat humawak ng kapangyarihan sa mundo. Pero pinilit kong lunukin ang lahat ng galit at luha. Tinakasan ko ang pagputok ng aking damdamin at nagpatuloy lang sa pag-alis upang hindi na mas lumala pa ang sitwasyon. Pasensya na talaga sa lahat na nangyari sa senda ninyo, Angelica. Kung alam ko lang, napabaya si Brando sa pinakamamahal na senda ni Tomas. Hindi ko na sana siya tinulungan pang mabawi ang mana. Huli na ho para magsisi pa kayo, Tito Victor. Sira na pong buhay namin. Sira ng buhay ko. Kahit yung mansyon na ipinamana sa akin ni Dad, tinaya at natalo lang ni Kuya sa sugal. Ano? Kaya kung nandito po kayo para humingi ng patawad sa pang-aapi niyo sa kuya ko, pasensya na ho kayo, Tito. Pero hindi ko kayang ibigay sa inyo yan ngayon. Hindi, Iya. Alam kong galit ka sa akin pero matutulungan kita ngayon. Hayaan mo. Tutulungan kitang mabawi ang asyenda, Angelica. Ilalagay natin sa pangalan mo. Patawarin mo ako at hayaan mo akong bumawi sa inyo. At bakit naman ako maniniwala pa sa inyo? Dahil hindi ko rin nagustuhan ang ginawa ni Brando sa asyenda. Kilala ko ang ama mo mula sa negosyo. Alam ko kung gaano kahalaga ang asyenda sa kanya. Gusto ko rin maitama ang pagkakamaling yon. Yun ang dahilan kung bakit tinulungan ko noon si Brando laban sa lalaking kung sino man ang ampon ni Tomas na yon. Naniniwala ako na mas magiging mabuti kung sa tunay na nagmamahal at mag-aalaga mapupunta ang lupa. Hindi po pala basta-basta gumagawa ng desisyon si Daddy nang hindi niya pinag-iisipan. At yung lalaking tinatawag niyong ampon, Dante ang pangalan niya. Patay na siya ngayon. Pinatay siya ni Kuya Brando para makuha ang titulo ng asyenda. At kayo, isa kayo sa pumatay sa kanya, Tito Victor. Umalis ako sa lugar namin yun, Miss Amy. Dalang pag-asa na kahit papaano ay magagawa kong mamuhay mag-isa. Lumuwas ako noon sa Maynila at naghanap ng trabaho. Pero dahil wala akong karanasan, walang tumatanggap sa akin at mas lalo pang naging malupit sa akin ang tadhana. Umuupa lamang ako sa isang maliit na apartment, ngunit pinalayas ako ng landlady dahil hindi ko kayang bayaran ng renta. Sa pagtataka ko, inalam ko ang laman ng bangko ko at doon ko napag-alaman na tuluyan na ring nakuha ni Kuya Brando ang aking pera. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa noon. Nagpalipas ako ng gabi sa madilim na parke, umaasang walang masamang loob na makakita sa akin. Ngunit gaya ng palaging nangyayari, nakita akong muli doon ni Tito Victor at sa pagkakataong yon, wala na akong magawa kundi sumunod at sumama sa kanya pabalik ng probinsya. Pagdating doon, nakilala ko ang panganay niyang anak na si Lester at binigyan nila ako ng alok na kahit ayaw ko sa simula ay pinilit kong tanggapin. Tutulungan niya akong mabawi ang hasyenda kapalit ng pagpapakasal ko kay Lester. Mabait at tahimik si Lester. Matalino, magalang, pero may bahagi pa rin sa puso ko na hindi kayang kalimutan si Dante. Ngunit dahil wala na akong ibang matakbuhan at alam kong kung tatanggihan ko sila ay mapapadpad lamang ako sa kalye, pumayag ako sa kasunduan, Miss Amy. Ilang linggo lang ang lumipas, kinasal na kami ni Lester. Hindi naging madali ang pagbawi sa hasyenda dahil hindi pa namin matukoy kung nasaan ito noon. Kaya tiniis ko muna ang buhay may asawa kasama si Lester. Mabuti na lamang at 1 buwan matapos ang kasal, bumalik siya muli sa ibang bansa. Sa kabilang banda, si Dante noon ay tuluyan ng nabalitaan ang aming kasal. At dahil doon, hindi na niya itinuloy ang plano niyang bumalik. Napakaliit naman ang mundo. Ang lalaking nanloko at nanakit sa akin ay siya palang tumulong para saktan at patayin ka. At ngayon,
Ipinakasal pa niya ang mahal mo sa kanyang anak na lalaki. Kakaiba talagang pamilyang yan. Mahilig nilang paglaruan ng mga damdamin ng mga mahihina. Kaawa-awa si Angelica. Napabilang siya sa isang pamilyang hindi kailanman tumutungo para makitang tao. May kutob akong pinilit nila si Angelica. Kilala ko siya. Hindi siya basta-basta magpapakasal sa lalaking yun. Nakakakilala pa lang niya. Pinilit man siya o hindi, hindi na siya makakatakas ngayon sa kanyang tadhana. Tuluyan na siyang nakatali sa pamilya ni Victor. Ma'am Emily, ano po bang ginawa sa inyo ni Sir Victor? Bakit parang sobrang laki ng galit niyo sa kanya? Siya lang naman ang lalaking nanakit sa akin ng sobra. Pinaibig niya ako. Binuntis. Pinangako ang pakakasalan at bubuuhin ang aming pamilya. Pero 1 buwan pa lamang ang aming anak noon. Nalaman kong ikakasal na siya sa ibang babae. Sa babaeng mayaman, maganda, na pinagkasundo sa kanya ng mata pobre niyang ina. Kinumpronta ko siya at binuo ko na ang desisyon kong iwan at kalimutan siya. Pero pagbalik ko, wala nang anak ko sa bahay. Dumating din ang mga tauhan ni Victor. Sinabi nila sa akin na pinapapatay daw ni Victor ang aming anak. At yun din ang gagawin nila sa akin. Ginawa kong lahat para makatakas. Pero nasaktan pa rin nila ako. Pinagsamantalahan. Pagkatapos ay itinapon sa talon. Sa parehong talon kung saan itinulakan ng Brando na yon. Pero, paano po kayo biglang yumaman? Nakaligtas ako ng gabing yon. Sa sobrang pangungulila ko sa aking anak. Nagtrabaho ako bilang katulong sa abroad. Nag-ipon ako. At ipinangako ko sa sarili ko na ibabangon ko ang aking sarili at babalikan ko sila. Kaya ngayon, Dante, siguro sinadya ng tadhana na magtagpo tayo para pareho tayong makapaghiganti sa mga taong nang api sa atin. Dito na pumasok, Miss Amy, ang mga kababalaghan sa buhay namin ni Dante. Hindi lang hirap ng buhay ang sumubok sa amin, kundi pati na rin ang mga bagay na noon ay hindi ko iniisip na pwedeng mangyari. Ayon sa kwento sa akin ni Dante, habang nakatira siya sa mansyon ni Miss Emily, unti-unti siyang ipinakilala sa mga kakaibang gawain na may-ari. Mga bagay na hindi normal sa tao at labis na hirap talunin ni Dante. Ngunit sa pamamagitan ng ilang pamimilit, nagawa niyang lampasan ang lahat at tuluyan na siyang nasakop ng mga pangyayari sa paligid niya. Dumating ang araw ng isang malaking party malapit sa amin at imbitado ang aking asawa. Narinig ko rin kay Kuya Brando na pupunta doon ang lalaking may hawak ng titulo ng asyenda, kaya agad akong pumunta kasama si Tito Victor. Sa una, normal ang party. Elegante ang bawat disenyo at talaga namang mga bigati ng bisita. Karamihan ay mga kaibigan ni Daddy at ang iba naman, kilala ko sa mga gathering ng pamilya ni Tito Victor. Panay ang aking pagbabantay sa paligid. Nagbabaka sakali na mahuhulaan ko sa dami ng mga tao kung sino ang may hawak ng titulo. Ngunit nang umakyat ang MC sa entablado at ipinakilala ang host ng party, doon ko napagtanto na ito pala ay welcome party para sa muling pagbubukas ng asyenda. At sa pagmamay-ari muli ng lalaking hindi ko inaasahang makikita. Si Dante. Ang lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking ilang taon kong sinikap na mahalin pabalik. Ang lalaking sana'y kasama ko noon. At ang lalaking ilang buwan kong pinalampas na akala kong patay na. Para bang nabingi ako, Miss Amy. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo doon sa kabila ng panginginig ng tuhod ko. Kaya para makahanap ng konting ginhawa, nagpaalam muna akong lalabas upang makahinga. Ngunit hindi pa man ako nakalayo nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Si Dante. Kumusta ka na, Angelica? Dante? Ako nga. Balita ko, kasal ka na. Kumusta ang buhay may asawa? Akala ko patay ka na. Kung ang Dante na nakasama mo paglaki, ang itinatanong mo, oo, patay na nga siya. Pero kung ang Dante na kaharap mo ngayon, ang itinatanong mo, buhay na buhay ako.
At hindi na ako kagaya ng dati. Namuo ang luha habang pinagmamasdan ko siya, Miss Amy. Wala na ang mga pasa sa mukha niya na madalas kong nakikita noon. Sa halip, napakakinis na ng kanyang balat. Hindi na siya kagaya ng dati sa hasyenda. Kung dati ay simple lang ang suot niyang t-shirt o long sleeve, ngayon maayos na ang mamahaling tuxedo, mabango at maayos ang buhok na dati palaging magulo. Iba-iba ang iniisip ko sa kanya ng mga oras na yon, Miss Amy. At hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Lalo na at may nararamdaman ako sa kanyang kakaibang pagkilos. Parang panay ang tingin niya sa leeg ko sa mga oras na yon. Sunod-sunod ang paglunok niya at nakita kong biglang tiniklop ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Humakbang ako palapit sa kanya. Gustong-gusto ko siyang hawakan, pero mabilis siyang nakalayo at umiwas sa akin. Hindi ko gustong gumawa ulit ng kaaway, Angelica. Kaya lang naman ako lumapit sa iyo para kumustahin ka. Pero alam kong may asawa ka na at hindi na dapat ako lumalapit sa iyo. Pero, Dante, hindi mo alam kung paano mo akong sinaktan noong akala kong wala ka na. Alam ko. Alam ko rin na hindi mo naman mahal ang asawa mo. Nakikita ko sa iyo ngayon ha. Gusto mo pa rin akong lapitan, kagaya ng dati. Pero Angelica, sasabihin ko sa iyo ngayon, mas mabuti nang nasa kamay ka ng iba. Dahil kung mananatiling kasama kita, hindi ko kakayaning hindi maging masama ng tuluyan. At kahit ng pinakamasamang tao sa mundo, kagaya ng kuya mo, baka kayanin ko pa rin patawarin. Anong ibig mong sabihin, Dante? Nasa kamay ko na ulit ang asyenda. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko yan pababayaan. Bubuhayin ko muli ang negosyo ni Don Tomas. Pero hindi dyan natatapos ang pagbabalik ko. Hahanapin ko rin ang kuya mo. Ipaparanas ko sa kanyang lahat ng ginawa niya sa akin noon. At sisiguraduhin kong hindi ako magiging kagaya niyang palpak. Papatayin ko ang kuya mo. Sinisiguro ko yan, Angelica. Ibang-iba ka na nga pala. Ang lalaking minahal ko, kahit anong gawing kasamaan sa kanya ng tao, marunong magpatawad at palaging pinipiling maging mabuting tao. Tama ka. Malayong malayo na ako sa lalaking minahal mo noon. Dahil ang lalaking yon ay duwag at hipokrito. Naniniwala akong kaya pang magbago ang tao. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanya. Matapos ang lahat ng paghihirap ko, kinaladkad at pinatay na parang hayop. Kaya oo, malayo na ako sa dati. At hindi na ako babalik sa Dante na minahal mo nun. Masaya ka ba? Yan ba talaga ang gusto mo? Ang maghigante? Hindi ako masaya, Angelica. Galit ako. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit lumalaban ako ng patas sa buhay ay dahil asawa ka na ng ibang lalaki. Pero hindi mo naman ako gustong ipaglaban, hindi ba? Wala ka namang gustong mangyari sa relasyon natin. Siguro nga kasalanan ko ang parte na yon. Pero mas mabuti na rin eh. Dahil mas hindi ko kakayanin kung magkaroon tayo ng relasyon. At pagkatapos malaman ko nag-asawa ka na ng iba. Pero hindi ko mahal si Lester. Wala lang akong choice. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko pa. Gipit na gipit ako noon, Dante. Nangyari na ang nangyari, Angelica. Ang mabuti pa, simulan mo nang kalimutan ako ngayon din. Mahalin mo ng asawa mo at maging masaya ka. Para kahit papano, walang konsensyang babagabag sa akin oras na mapatay ko ang kuya mo. Pero, Dante... Oo nga pala. Heto ang singsing. Ibinabalik ko na ulit sa iyo. Dahil gaya ng hiling mo nun, ibabalik ko ito kapag hindi na ako duwag. At ito na ang araw na yan. Dante! Angelica, anong ginagawa mo dito? Umuwi na tayo, iya. Dante? Magandang gabi, Sir Victor. Uwi na kayo? Hindi namin gusto ng gulo.
Well. Mukhang isa itong magandang reunion. Dante, tingnan mo nga naman. Nandito tayong lahat. Emily, buhay ka? Hindi lang ako buhay. Buhay na buhay, Victor. At galit na galit. Sayang nga lang, wala nang matapobre mong ina. Sana nakita niyang pagbabalik ko. At naranasan din niya ang lahat ng pang-aalipusta niya sa akin noon. Pero paano ka nakaligtas? Nasaan ang anak natin? Anong pinagsasasabi mo? Nagkukunwari ka pang walang alam? Hindi ba't pinapatay mo kami? Ako at ang anak natin. Ano? Emily, bakit ko naman gagawin yun? Mahal ko kayo ng anak natin. Hindi ko kayo sasaktan. Sabihin mo yan sa anak mong hindi ko man lang nakasama ng matagal. Sandali. Emily, totoo ang sinasabi ko. Hindi ko magagawang ipapatay ka, lalo na ang anak natin. Nung gabing umalis ka sa bahay, sinundan kita pero wala ka na. Ang sabi ng mga tauhan namin, tumalong ka raw sa bangin at nagpakamatay. At ang anak natin, inanap ko siya, Emily. Kahit kasal na ako, ginawa ko ang lahat para hanapin siya. Akala mo maniniwala pa ako sa iyo? Noon pa man sinungaling ka na, Victor. Kaya hindi ako magtataka kung lalo ka pang lumala ngayon. Nagpatuloy ang palitan ng mga salita ni na Ma'am Emily at Tito Victor noon, Miss Amy. Pero hindi ko na yun masyadong pinansin. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at akmang masusuka. At nang muntikan na akong matumba, mabilis akong nasalo ni Dante. Kinabig niya ang aking bewang at agad na inalalayan. Dahilan para lalo akong mapalapit sa kanyang katawan. At kitang-kita ko noon ang kanyang paglunok habang nakahawak sa aking leeg. Pero hindi yun ang tuluyang nagpatahimik sa aking puso. Dahil biglang dumulas ang singsing sa kamay ko at bumagsak sa sahig na siyang naglikha ng malakas na ingay. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni na Ma'am Emily at Tito Victor. At bago pa man namin nahawakan ni Dante ang singsing, nauna na itong nadampot ni Tito Victor. Bakit nasa iyo to? Akin na po yan. Ibinigay sa akin yan ni Don Tomas. Sandali. Walang ibang katulad ang singsing na ito dahil pinagawa ko ito. Saan mo ito nakuha, Dante? Napulot ko lang po ito sa lupa sa asyenda. Paano? Matagal ko nang itinapon ang singsing na yan. At bakit dinala niyo pa dito? Sandali nga po. Imposible pong sa inyo ito. Nung nakita ko yan, sinabi sa akin ni Don Tomas na ang may-ari nito ay ang tunay kong ama. Sabi niya, kaibigan daw niya ang tatay ko at magkasama silang hinanap ang singsing na to sa asyenda. Kaya akin yan. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, sigurado po ako. Pero ako ang tinutukoy ni Tomas na kaibigan niya. Magkasama kami noon nang hinanap ang singsing na yan sa asyenda. At ako ang nagtapon niyan doon. Anong ibig sabihin nito? Kung kayo po ang may-ari ng singsing na yan, at sinabi ni Dad na si Dante ang may-ari nito, ibig sabihin, hindi po namatay ang anak ninyo noon, Miss Emily. Siya po si Dante. Ano? Huwag niyo nga akong guluhin. Akin ang singsing na yan. Ano ba, Dante? Mga magulang mo sila. Hindi ba dati hinahanap po pa ng mga yun? Hindi. Nagkakamali lang kayo. Diyos ko. Kung ikaw ang anak ko, ibig sabihin, naranasan mo rin ang pagdurusa na naranasan ko noon, Dante. Diyos ko. Emily, hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Manahimik ka. Sinaktan mo ako. At ngayon, ikaw rin ang naging dahilan kung bakit nagdusa ang anak ko. Napakahayop mo talaga. Emily, patawarin mo ako. Tinakot ako noon, mo ba? Sabi niya kung hindi ako magpapakasal sa iba, papatayin niya kayo. Gusto ko lang sundin si Mama noon para magtiwala siya sa akin. Pagkatapos,
tatakbo kami palayo kasama ang anak natin, Emily. Pero sinabi sa akin ng mga tauhan na nagpakamatay ka daw at iniwan mo ang anak natin. Pero bakit itinatago sa inyo ni Don Tomas ang totoo? Kung magkaibigan kayo, bakit kinupkup niya si Dante nang hindi sinasabi sa inyo? Hindi ko alam. Naguguluhan din ako sa mga nangyayari. Dante! Nagbalik ka! Sinabi ko na nga. May lahi ka talagang halimaw. Kahit patayin kita ngayon, mabubuhay ka pa rin. Oh, sandali! Miss Emily, pati ikaw buhay ka? Kilala mo ako? Bakit hindi? Ikaw lang naman ang unang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Kung hindi mo dinala sa buhay ni Daddy ang anak mong yan, maayos sana ang lahat ngayon. Ano? Kuya, alam mo ba kung sino ang mga magulang ni Dante? Oo. Oo, Angelica. At hindi lang yan ang alam ko. Nandun din ako nung gabing dinala ng isang trabahador ni Tito Victor si Dante. Sinabi nito na ipinapapatay daw si Dante, pero hindi niya magawa. At sa unang gabi pa lang, kinupkup ka na ni Daddy Dante. Sinadya din niyang itago sa lahat ang pagkakakilanlan ng mga magulang mo dahil baka may pumatay sa'yo. Kaya hindi rin legal na inampun ni Dad si Dante? Dahil kilala niya ang tunay ng mga magulang niya? Kaya ganun na lang ang galit ko sa'yo, Dante. Isang gabing dumating ka sa bahay, nakalimutan na ako ng sarili kong ama. Wala na siyang ginawa kundi alalahanin ang kalagayan mo. Kung sino ang nagbabalak pumatay sa'yo. Nakalimutan niya na may anak siyang dapat asikasuhin. Ilang beses ko nang sinubukang sabihin sa'yo na may pamilya ka na at huwag ka nang sumiksik sa amin. Pero binantaan ako ni Dad. Ang sabi niya, hindi niya ako pamamanahan kung isisiwalat ko ang katotohanan. Tapos ngayon, niloko pa rin niya ako. Ikaw na ang buong pamilya. Mayaman at nag-iisang anak ka pa sa kanya. Ipamamana sa'yo ang asyenda. Hindi ako papayag. Sandali. Brando, ibaba mo ang baril na yan. Baka makasakit ka. Tandaan mo, kapag may napahama ka ngayon, wala ka nang matatakasan. Tuluyan kang makukulong. Wala akong pakialam. Gusto ko lang masiguro na mamapatay ka na, Dante. At bumalik ka pa para ipamukha sa amin na natalo ako, hindi ba? Kuya, tama na. Umuwi na lang tayo. Sinabi ko na hindi. Angelica! Bigla akong natigilan, Miss Amy. Bumagsak si Dante sa sahig, sa poong kanyang tagiliran at agad ko siyang nilapitan. Pumutok muli ang baril sa kamay ni Kuya Brando. Tila sinisigurong mapapatay niya si Dante. Mabilis akong kumilos at ihinarang ang katawan ko. Pero dahil doon, tinamaan ang aking tiyan at agad akong sunukan ng dugo. Kitang-kita ko ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Dante. Gumuhit ang gulat at takot sa kanyang mga mata na walang pinagkaiba sa lalaking nakilala ko noon. Ngunit hindi yun nagtagal dahil bigla siyang sumigaw ng malakas. Nagtatakbuhan ng mga tao palabas ng venue hanggang sa kami na lamang ang natira. Dinaluhan ako ni Tito Victor noon at si Dante naman tumayo, masama ang tingin kay Kuya Brando at kumikibo ang dibdib sa paghinga. Ganon din ang nakikita ko kay Miss Emily na nakaharang sa harapan namin ni Tito Victor na para bang sinusubukan kaming protektahan. Lalo akong nagulat nang makita kong biglang tumakbo si Dante kay Kuya na nakataas pa rin ang kamay habang hawak ang baril. Ngunit sobrang bilis niya. Nakakagulat na makita yon. Hindi yun normal. Alam ko. Lalo na nang makita kong kinagat niya ang leeg ni Kuya Brando dahilan upang sumigaw ito ng malakas. Ay, Dante! Anong ginawa mo sa akin? Ginagawa ko lang patas ang laban, Brando. Dahil hindi mo naman ako katulad. Ang kinakalaban mo lang ay ang mga mahihina. Anong ginawa mo? Anong nangyayari sa katawan ko? Ang sakit! Hayop ka, Dante! Anong nangyayari? Itong ginawa niyo sa amin, Victor. Dahil sa pang-aapi ng katulad mo, tuluyan na kaming naging masama.
Emily, anong ginagawa mo? Ano nangyayari sa'yo? Aswang! Aswang! Tahimik! Matagal ko nang hinihintay ang oras na to, Victor. Parurusahan kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pero bakit hindi ko magawa ngayon? Nakakagigil. Hindi ko na mahagilap ang lakas ng loob na inipon ko sa matagal na panahon. Dahil sa galit ko sa'yo, dinamay ko pa ang anak ko sa kasamaan. Tita Emily, si Danny mo, baka mapatay siya ni Kuya. Hindi. Malakas ang anak ko. Alam niyang ginagawa niya. Ginawa niyang aswang ang kuya mo para maging patas ang laban nila. Namimilog ang mga mata ko noon, Miss Amy. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ni hindi ko alam kung tatakbo ba ako o maninigas na lang sa kinatatayuan ko. Bastang tanda ko, tuluyang nagpang-abot ang dalawa, sina Kuya Dante at si Kuya Brando. Tumatalsik ang dugo sa bawat kalmot at suntok at sa sobrang lakas nila, pakiramdam ko, sandali na lang magigiba ng buong hall sa bawat tama. Agad akong inalalayan ni Tito Victor at inakay palabas dahil baka gumuho ang lugar. Nang tawagin niya si Miss Emily, hindi ito agad sumagot. Sa halip, sinusubukan pa niyang lapitan si Dante, dahilan para bitiwan ako ni Tito Victor at habulin siya. Bumagsak ang mga kisame sa loob. At dahil sa tama ko, wala akong nagawa kundi gumapang palayo. Hanggang sa maramdaman ko ang matigas na bisig na bumuhat sa akin at patakbong inilabas ako ng venue. Akala ko, hihinto kami sa labas. Pero nagpatuloy lang ang pagtakbo niya hanggang sa makita ko na lang ang sarili ko sa loob ng mansyon ni Daddy. Gusto ko sanang magsalita noon pero bago ko pa man nagawa, nawala na ako ng malay. Nang magising ako, may mga benda na ang katawan ko. Mabuti naman at gising ka na. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay pagdating natin dito. Pero huwag ka mag-alala. Wala nang bala sa katawan mo. Hindi yun ang tinatanong ko, Dante. Anong nangyari sa'yo? Bakit kailangan mo pang malaman? Wala rin namang magbabago. Dahil hindi normal yan, Dante. Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Hindi mo nagugustuhin malaman. Dante naman. Alam ko na ang pinunta mo sa party ay ang titulo ng hasyenda. At aaminin ko, wala akong balak ibalik sa iyo yun. Pero ngayon, sige, ibabalik ko na sa iyo. Basta ipangako mo sa akin na magiging masaya ka. At ikaw, ano gagawin mo? Hindi pa tapos ang pangako kong patayin ng kuya mo. Kailangan ko pa siyang hanapin ulit. Kung gano'n, bakit mo ako iniligtas? May tsansa ka nang mapatay si kuya kanina. Bakit mo pa ako iniligtas, Dante? Dahil mahal kita. Ano? Oo. Una pa lang, hindi lang kita gusto. Mahal kita, Angelica. Pero akala ko kaya kong labanan para maprotekta ang kahabang buhay. Pero nung nalaman kong ikinasal ka na sa ibang lalaki, kahit alam kong posibleng hindi mo siya gusto, galit na galit ako. Iniisip ko palang na hinahawakan ka niya. Gusto ko na siyang sakalin. Kaya ba pinili mo maging masama na lang? Oo. Dahil wala na rin namang silbi ang pagiging mabuti sa buhay ko. Pero Dante, kilala kita. Hindi mo gustong mangyari to sa'yo. Nangyari na, Angelica. Wala na tayong magagawa pa. Sandali. Pwede ba kitang hawakan? Bakit? Gusto ko lang maramdaman kung nagbago ka na ng tuluyan. O pinipilit mo lang maging matapang. Sa tingin ko, hindi magandang ideya to. Bitawan mo ako, Angelica. Sandali. Please. Iniisip ko na baka kaya ka nagkakaganito kasi sinabi ko sa'yo na naduwag ka. I'm sorry, Dante. Hindi ko gusto maging masama ka. Gusto ko lang na ipaglaban mong nararamdaman mo sa akin. Alam ko yan. At hindi yun ang dahilan.
Masakit ang lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ng kuya mo, Angelica. Alam kong may pinanggagalingan ng galit niya. Pero meron ding rason ng galit ko. At ngayon, gusto kong tapusin ang lahat. Matira kung sino ang matibay sa aming dalawa. I'm sorry. I'm sorry kasi inisip ko na wala ka na. Kaya tinanggap ko yung alok ni Tito Victor. Dati mahal kita. Mahal na mahal kita. Please, umalis na lang tayo. Hindi ko pa nakikilala ang asawa mo, Angelica. Pero alam kong mahal ka niya. Dahil hindi ka naman mahirap mahalin. Mas magiging maganda ang buhay mo sa kanya. Hindi. Dante, ikaw ang mahal ko. Kahit ano ka pa. Kahit magbago ka pa, Dante. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman akong tagyan ng paulit-ulit. Miss na kita. Puno ng luha ang mga mata ko noon, Miss Amy. Habang nakatingin sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at ako mismo ang lumapit at hinalikan siya. Akala ko'y itutulak niya ako palayo o tatanggihang muli. Pero nagulat ako nang hapitin niya ng marahan ang aking bewang at gantihan ng halik. Tumulo ang mga luha ko noon, Miss Amy. At pakiramdam ko sa lahat ng nangyari, nakuha ko na ang matagal ko nang hinihintay. Sa gabing yun, hinayaan namin kalimutan muna ang lahat ng sitwasyon. Tandang-tanda ko pa kung paano naging espesyal ang gabing yun sa akin. Isang bagay na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, Miss Amy. Dahil ang lalaking ilang taon kong pinipilit na mahalin pabalik, ay tuluyan ang naging matapang para aminin sa sarili niya ang totoo. At kahit gaano kagulo ang sitwasyon noon, hindi na dungisan ng kahit kaunting alaala ng unang gabing hinayaan kami ang manguna. Kinaumagahan, nagising akong may ngiti sa labi, ngunit agad din itong nawala nang hindi ko maramdaman ang katawan ni Dante sa aking tabi. Sa sobrang takot na baka nawala na muli siya, dali-dali akong nagbihis sa takmang lalabas ng kwarto nang bigla siyang pumasok, tinakluban ang aking bibig at sinenyasan akong huwag maingay. Shh! May nararamdaman ako sa paligid. Sandali. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa'yo na hindi mo kailangang isipin ako sa balak mong gawin. Alam ko kung anong ginawa ni Kuya sa iyo. Alam ko nasaktan ka niya ng gusto. Saksi ako sa lahat ng ginawa niyang masama. At kung ano man ang balak mong gawin kay Kuya, bibigyan kita ng pahintulot. Pero Dante, hayaan mo na sanang pagbayaran niyang lahat ng ginawa niya. Hindi lang naman siyang iniisip ko kung papatayin mo siya, Dante. Iniisip din kita. Alam ko kahit sinasabi mong nagbago ka na, nararamdaman ko pa rin na mabuti kang tao. At alam ko na hindi rin ito tatanggapin ang konsensya mo. Malalaman natin, Angelica. Pero kung hindi na ako bibigyan ng ibang pagpipilian ni Kuya, sana handa ka nga talaga. Naiintindihan ko. Dito ka lang muna. Haharapin ko na siya. Dante, mahal kita. Mag-iingat ka, please. Mahal din kita. Lumabas si Dante at agad kong narinig siyang sumisigaw. Hinahanap si Kuya Brando. Mariin akong napapikit saglit, Miss Amy, para ipagdasal ang kaligtasan niya nang bigla akong makaramdam ng malamig na hangin dumadampi sa aking balat. Paglingon ko sa parting balcony, nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong nakangisi roon si Kuya Brando, malawak at nakakakilabot. Umakbang siya palapit at umaalingasaw ang matinding amoy na nagmumula sa kanyang tugo ang katawan. Parang may kung ano siyang ginawa na nagdulot noon ng ganong itsura. Tulo ang luha ko sa takot dahil ibang-iba na siya sa aking nakaraan. Lalo na nang titigan ko ang kanyang mga mata. Mapupula ito. At ang kanyang bibig, nakaawang na para bang gutom na hayop. Habang nakatitig sa akin at dahan-dahan lumalapit. Kumusta ka na, kapatid? Mukhang tuluyan mo na nakuha ang iyong gusto. Kuya? Biruin mo. Yung lalaking akala ko napatay ko na. Muling bumalik sa lupa. At akala mo, parang pusa na maraming buhay. Yun pala, isa na siyang halimaw at itinulad pa ako sa kanya. Tumigil ka na, Kuya. Hindi ka ba napapagod?
Ikaw lang naman ang ugat ng problemang to eh. Pagkatapos sa mga sinabi ko, talaga ako pa rin palang iniisip mong may kasalanan ng lahat. Hindi naging masama si Daddy sa'yo, kuya. Kung naging maunawain ka, maiintindihan mo ang sitwasyon niya noon. Nasa kapahamakan si Dante at nasa poder niya yon. At kilala mo si Dad. Mabuti siya at gagawin niyang lahat para makatulong. Kaya pinabayaan niya lang ako? Ganun ba? Sigurado kung hindi ka niya pinabayaan, kuya. Sadyang hindi mo lang tanggap si Dante kaya ka naging ganito. Siguro nga. Pero mahalaga pa ba yun? Wala na rin namang mangyayari pa. Magpapatay na lang kami ni Dante. At sisiguraduhin ko na hindi ako ang madidihado dito. Nagawa ko na siyang patay noon. Gagawin ko ulit kahit maging paulit-ulit pa. Hindi mo mapapantay ng lakas niya, kuya. Pinapahamak mo lang lalo ang sarili mo. Talaga ba? Paano kung gamitin kita, Angelica, ha? Ano? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ni Dante. Kuya, bitawan mo ako! Angelica! Brando! Bitawan mo si Angelica! Hindi! Pagtutunggali tayo ngayon, Dante! Mater ang batibay! Nanginginig ang buong katawan ko noon sa takot, Miss Amy. Hawak ako ni Kuya Brando sa damit at nakaamba siyang ihuhulog ako mula sa ikatlong palapag ng aming bahay. Kung hindi ako nakakapit sa kanyang balikat, alam kong tuluyan na akong babagsak. Malakas akong sumisigaw, nagmamakaawa kay Kuya. Pero tila galit na lamang ang natira sa kanyang isipan. Wala nang kahit anong awa o pag-aalinlangan. Kahit anong pagpupumiglas ko, napakalakas niya at alam kong isang kibo niya lang matatapos ang buhay ko. Si Dante naman, hindi alam kung anong uunahin. Malumanay niyang pinakiusapan si Kuya. Sinasabi na kung gusto niya ng laban, wag na akong idamay. Pero sa mga sandaling yon, tila tuluyan nang nawala ang puso at pagkatao ni Kuya Brando. Talaga bang papatayin mo ang kapatid mo para lang hindi maging talunan? Ganyan ka na ba talaga kasama, Brando? Kailan ba ako naging mabuti sa paningin ninyo? Alam mo, kung hindi ka lang talaga tanga, isa ka pa ng aswang. Ginaya mo pa ako, tapos ngayon, pahihintuin niyo ako sa kaya kong gawin? Ngayon pa na nagugustong ko na itong lakas na ibinigay mo sa akin? Dahil gusto kong maging patas, Brando. Hindi lang ikaw ang kalabang ko dito, pati na rin ang konsensya ko. Dahil hindi ko kayang pumatay nun. At alam kong pag napatay kita, hindi na mawawala yun sa isip ko. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kapit na naman sa pandaraya. Gagamitin mo si Angelica para wasakin ako. Hindi ka na talaga nagbago, Brando. Sana nga pinatay na kita noon nang walang kalaban-laban. Mukhang hindi ka na rin naman talaga tao, kahit dati pa. Niyayabangan mo na naman ako, Dante! Siguro nga, dahil sa ating dalawa, wala ka talagang puso. Ganun ba? Sige, patutunayan kung hindi kahinaan yan. Dante, anak! Nandito ako sa baba. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay Angelica. Miss Emily! Emily! Dante! Ayos ka lang ba, Iya? Opo, salamat po. Victor, samahan mo si Angelica. Ilayo mo siya rito at baka idamay na naman siya ni Brando. Sige, ako na bahala. Kailan ka ba mawawala sa buhay ko, Dante? Pag wala ka na sa mundong to, huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako makikita pa. Hayop ka! Anak, kailangan mo siyang saksakin sa puso. Yun lang ang tanging nakakapatay sa isang aswang. Nagsama ka pa talaga ng kakampi! Akala ko mapatas lang ang gusto mong laban! Huwag ka mag-alala. Hindi ako lumalaban ng madumi. Mag-ingat ka, Dante! Malakas na siya. Marami nang namatay na trabahador sa hasyenda. Nang biktima na siya ng mga tao. Ako na po ang bahala rito. Ilayo niyo na sa Angelica. Kasama siya ni Victor. Huwag ka mag-alala, anak. Ligtas na siya. Hindi ako makakapayag na mabuhay kayo ng masaya sa mundong ito! Sama-sama tayong magiging miserableng lahat!
Nasa ibaba na ako ng mansyon noon, Miss Amy. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malalakas na kalabog ng mga gamit at pader sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, biglang tumalsik si Dante mula sa ikatlong palapag at bumagsak sa lupa. Akma akong lalapit upang samahan siya, ngunit dahan-dahan siyang tumayo at pinigilan ako gamit ang mahina niyang kumpas. Hindi nagtagal, tumalo na rin si Kuya Brando mula sa itaas at muling nagsimula ang mabangis nilang palitan ng mga atake. Sa sandaling yun, Miss Amy, pakiramdam ko wala na talaga akong magagawa. Ang tanging natitira na lang sa akin ay manood at hintayin kung sino sa kanilang dalawa ang mananatiling buhay. Patuloy akong nagdadasal sa isip ko na sana'y maging ligtas si Dante, pero nakikita ko mismo kung paano siya pinupuruhan ni Kuya. Habang nakatayo kami ni Tito Victor sa gilid, bigla niyang iniabot sa akin ang kwintas na hawak niya. May nakasabit na singsing doon at alam kong yun mismo ang ibinigay sa akin ni Dante noon. Ibabalik ko na muli sa iyo ang singsing na ito, Iya. Pero sa inyo po ito, hindi ba? Matagal na yang nawala sa amin. Ilang taong nawala ng silbi at nabaon lang sa lupa. Pero nang makuha niyo ulit siya, naniniwala akong nabuhay ang mga pangako namin ni Emily sa singsing na yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang singsing na yan ang nagsilbing gabay namin ni Emily noon. Alam ko na sa simula pa lang, aswang na siya. At kahit ganon, minahal ko siya. Pero nung itapon niya ang singsing, nawala siya. At inisip kong pinatay nga niya ang anak naming bilang parus sa akin. Yun ang naging dahilan kung bakit ako nagalit sa mga mahihirap. Pakiramdam ko naman, hindi bukal sa loob ang pagmamahal nila sa mga katulad ko. Pero ngayon, napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Pareho lang kaming niloko ng mama mo. At kung sana hindi niya inalos noon ang singsing, baka naprotektahan siya nito. Ibig niyong sabihin, ang laman po ng singsing na ito ay para protektahan ang inyong mag-ina? Oo, Angelica. Kaya gamitin mo yan ngayon para maprotektahan mo si Dante. Pero, nasa kanya pong singsing na ito nung munti ka na siyang mapatay ni Kuya noon. Baka hindi siya naprotektahan ng singsing. Ibig sabihin, may bagong kahilingan ng laman ang singsing na yan. At kung hindi ikaw ang humiling noon, Iya, malamang si Dante yun, ang aking anak. Sandali. Ibinigay niya po ito sa akin bago ko tuluyang nalaman na aswang siya. Malamang ginawa niya yun para masiguro niyang hindi ako masasaktan. Diyos ko. Ganun na nga. At ngayon ikaw naman, Iya, nakikiusap ako. Ikaw naman ang humiling sa singsing. Kung sana pwede akong humiling muli, gagawin ko. Pero hindi na. Doon mariin akong lumunok, Miss Amy. Kinuha ko ang singsing mula sa kamay ko at mahigpit ko yung hinawakan bago ako pumikit ng mariin upang umusal ng mataimtim na panalangin. Pagkatapos, mabilis akong tumakbo papunta sa dalawang nagbubuno sa lupa. Mula sa likod ng nakaibabaw na si Kuya Brando kay Dante, ipinulupot ko sa lieg niya ang kwintas. Kitang-kita ko noon, Miss Amy, kung paano siya napasigaw sa sakit habang halos mamilipit sa lupa. Agad akong bumitaw nang maramdaman kong parang napaso ang kamay ko. Si Dante naman, halos wala ng lakas. Napatingin sa akin nang may gulat at pagkalito. Samantalang si Kuya Brando, tila dumikit ang kanyang balat sa kwintas at habang patuloy itong humihigpit, parang sinusunog ang leeg niya. Ilang sandali pa, kinagat ko ang labi ko habang tumahimik na tumutulo ang luha ko. Hanggang sa tuluyan ang bumagsak ang walang buhay na katawan ni Kuya sa lupa. Biglang nanahimik ang paligid noon bago lumapit si Miss Emily at tiningnan ang katawan ni Kuya. Nang umiling siya, agad akong nilapitan ni Dante at mahigpit akong niyakap. Lumipas sa mga araw, ngunit malinaw pa rin sa akin ang gabing yon, Miss Amy. Inilibing namin si Kuya at taimtim kong ipinagdasal na sana sa kabilang buhay, matagpuan na niya ang kapayapaan at makalaya sa galit na matagal niyang pinasan.
Sinabi sa akin ni Sir Victor ang ginawa mo, Angelica. Tatay mo siya, Dante. Hindi mo pa rin ba kayang tanggapin yon? Tanggap ko naman. Wala naman silang kasalanan pareho sa akin. Hindi ko lang magawang masanay pa. Hanggang ngayon kasi, parang nagugulat pa rin ako. Naiintindihan kita. Ikaw, kumusta ka? Masyado kang tahimik nitong mga nakaraang araw. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Pero gusto ko pa rin sabihin na hindi mo naman kailangang bitbitin ang bigat ng pagkawala ni kuya mo. Ginawa mo lang naman ang tama. Hindi naman ako tahimik dahil nakukonsensya ako. Tahimik ako kasi iniisip ko kung sa ibang pandabay, may kasalanan din ako kung bakit naging masama ang kalooban ni kuya. Hindi mo naman kontrol ang emosyon niya, Angelica. Alam ko, pero hindi ko naman hiniling sa Singsing na mawala na siya eh. Alam mo naman na kahit ganun kasama si kuya, hindi ko siya kayang patayin. Anong ibig mong sabihin? Ang hiniling ko sa Singsing, sana mabago niya ang puso ng kuya ko at magawa niya magsisi. Pero mukhang kahit siya, hindi niya kayang tanggapin ang magbago. Pinili pa rin niyang mamatay. Mahigpit akong niyakap ni Dante noon, Miss Amy, at ramdam ko ang kapanatagan ng puso ko. Hindi nagtagal, umuwi si Lester mula sa ibang bansa at sinalubong ko siya ng ngiti. Nagpasalamat at humingi ng pasensya dahil nadamay siya sa gulo namin noon. Ngunit hindi niya yun ininda. Sinabi pa niya, gusto rin niya makatulong sa akin nang hindi ako nasasaktan. Ang totoo, nang inalok ako ng deal ni Tito Victor, hindi din natuwa si Lester sa desisyon ng kanyang ama. Ngunit para tulungan akong mabawi ang hasyenda, nagpakasal kami at nagkasundo na matapos ko ang pagbawi, maghahain siya ng annulment. Ganun nga ang nangyari at ilang taon ang lumipas bago kami ni Dante tuluyang nagpakasal. Ngayon, mahigit 2 dekada na kaming magkasama at may 3 anak. Nasa hasyenda pa rin kami sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin sa lugar na ito. Para sa akin, dito nagsimula ang lahat ng magagandang alaala kahit pakasama ang mga pangit na karanasan. Bahagi pa rin yun ng buhay kung sino man kami ngayon. Sa lahat ng nangyari natutunan ko, Miss Amy, na kahit gaano man kabigat ang pinagdadaanan ng isang tao, may kakayahan tayong bumangon, magpatawad at mamuhay ng may tapang at pag-ibig. Na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay o tagumpay, kundi sa mga relasyon, pagmamahal at sa kakayahang harapin ang kahirapan ng may determinasyon at puso. At higit sa lahat, natutunan kong ang bawat pagkakamali at pagsubok ay nagtuturo sa atin kung paano maging mas matatag at mas maunawaan sa sarili at ang iba. Hanggang dito na lamang po, Miss Amy, at more power sa inyong channel. Para sa mga bagong tagapakinig ng channel na ito, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ng pag-ibig namin ni Dante? I-share ninyo ang inyong mga komento sa comment section at babasahin po namin yan. Maraming salamat po sa pakikinig.